2012 ako naging OFW, kasabayan ko yata si Sean Wayne, kasi sabi niya 2013 umuwi siya. Ba't ako nag-OFW? Nung panahon na yun, si Pinoy pa yun eh. Boom na boom yung yung call centers. Tinry ko naman pero Diyos ko, gusto ko talaga magturo. So nag-open ng Japan. Nakapunta ako ng Japan, nakapagturo ako sa Japan. Tapos grabe, inis na inis ako kay Pinoy noon kasi may experience ako sa DFA, yung pagkuha ng OEC, naalala niyo yun? Kasi requirement yun, di ba? Ewan ko kung requirement pa ba yun hanggang ngayon. Requirement. Yes po, requirement. First time OFW, umalis ako, may officer lang doon sa airport na hinahanapan ako noon kasi wala ako. Sabi ko, ay hindi ko po alam yun. So binigyan lang ako doon sa airport ng OEC. So nung bumalik ako ng Pilipinas, sabi ko yun ang unang gagawin kong kukunin kasi hindi ako makakaalis pabalik ng Japan. So pumunta ako dun sa DFA building, so Opley na yan, di ba? Ngayon, Opley building na. Pumila ako mula umaga, pagkabukas, hanggang alas 2 ng madaling araw. Grabe. For OEC? Opo. Wow. Para lang magkulang yung pera ko at hindi ako makakuha, halos hindi ako makakuha ng OEC. Kasi kailangan bayaran yung yung pag-ibig. Yun eh, kasama yun dun eh. Pag hindi mo binayaran yung pag-ibig, meron pang iba eh. Tapos, so sobrang frustrated ko talaga noon. Sobrang frustrated ko. Sabi ko, naku, hindi na talaga ako, hindi na talaga ako uulit. Sabi ko, kung may ibang way para kumuha ng OEC. Pero, yun yung nagpamula sa akin kung gaano kapalpak yung administration ni Pinoy. Alam niyo yun? Yung ganong klaseng ng gobyerno, ganong klaseng ng sistema. Bakit ganun yung sistema? Imagine na hanggang alas 2 ng madaling araw? Meron po bang hanggang alas 2 ng madaling araw yung pagkuha? Hindi ko talaga ma-imagine yung ano yun. Well, so hindi na ako OFW. Nag-migrate na ako dito sa San Diego, California. Nakapag-asawa ng AFAM. Isa na namang maswerteng AFAM ang nakapangasawa na Pilipina. Matagumpay na Pilipina. Yes, mabuhay. So, naging Phil-American ako. Tapos, year 2016, talagang from San Diego, lumipad ako ng San Francisco kasi gusto ko maging Filipino. Gusto kong bumoto. Talagang gusto kong bumoto. Gusto ko si Duterte. Ayoko na ng dilawan. Please lang. So, nanalo si Duterte. Ang saya-saya. Yung concern about, may concern ako kasi buong term ni Duterte, wala ako sa Pilipinas, hindi ako nakapagbakasyon. Actually, next year, 10 years na akong hindi nakaka-uwi ng Pilipinas. So, mamasahe and all of that, you know. So, hindi ko talaga siya na-picture in my mind how safe it was and how good the Philippines was during the Duterte's 6th period. You know what I mean? I don't know kung nakaka-relate yung iba na hindi nakauwi during the Duterte's time. So, to compare it now na hindi na ganun daw ka-safe. Totoo kasi may mga personal experiences po ako. You know? So, sasabog yung dibdib ko kasi yung mother ko, although pinitition ko yung mother ko, nakapunta na siya dito sa States, talagang, alam niyo na, senior citizen, mas gusto talaga ang Philippines kasi ang weather, ang environment and all of that, you know? So, mag-isa na lang kasi siya sa Pilipinas, tapos medyo malilimutin na ba? So, nanakawan siya ng wallet, yung buong wallet niya, nawala. Lahat ng IDs niya, including her green card, you know, yung pinaghirapan kong hirap po niyang green card na yan. Tapos, ang nangyari, andun din sa wallet niya, yung ATM for SSS pensioner na kasi siya. So, na-trace namin kung sino ang magnanakaw. Nag-withdraw? Nag-withdraw, may CCTV, bang! Kita. So, pero walang PIN? Ano po? Wala siyang, hindi niya alam yung PIN. Ano po yung PIN? Hindi, alam po. Alam niya? Yaman. Kasi, I think, sinusulat namin yung sa papel, although hindi yung nanay ko nag-withdraw, yung ate ko yung nandun din sa pitaka. Oo, nandun din eh. So, yun. So, nakita yung pagmumukha, so ganito, report sa barangay, report sa police, ganyan-ganyan. Ang tagal, ilang buwan, bago nalaman. Finally, na-trace na nila kung sino, anong pangalan, taga saan. So sabi ko na sa sister ko, pakulong na yan, parang na yan, magdala yan, di ba? Sabi ganun. Nagdadalawang isip kami.
Ayun. Alam niyo kung bakit? Bakit po? Sabi ng pulis, labas-masok na daw po yung mga kawatan Mhm. sa iba't ibang klaseng sa kulungan, dahil sa iba't ibang klase ng ng mainly pagnanakaw at saka kilala ding addictus benedictus. Hmm. Kilala din silang addictus benedictus at isa pa, malakas sa kapitan. Malakas daw kay kapitan. Ay. Sabi ko, wala na? Wala, ganun na lang yun. Mhm. Gano'n na lang ba yun? Gano'n na lang. So, gano'n. Yung frustration mo, di ba? Andun na caught in the act ka na dahil malakas ka kay kapitan, labas-masok ka sa kulungan and all and that. Wala na. Wala na. Tapos wala din daw mga trabaho. Parang maawa kayo, tapos matakot kayo. Yung ganung feeling at the same time. Parang tama ba yun? Tama ba yun? May hustisya ba sa ganon? Nag-iisa ng nanay ko sa Pilipinas. Tapos Ayan. yung malilimutin na. Ako Ayan. never ko binoto si Marcos. Never ko talaga siya binoto. Kasi meron kami kamag-anak na na biktima ng martial law. So, no sa akin niya si Marcos. Tapos nung So, hindi po kayo nabudol? Hindi kayo nabudol? hindi ako nabudol, Miss Joey. Hindi, thank you. Good for you.